Ayan, patapos na ang paggawa ng tulay. Ha! Lapit na natin makuha yung mga halaman sa kabilang lupa. Tayo mga Agustino Recolecto ay yayaman na! Siguro wala namang masamang mangyayari dito, no? Itulak ang mga Espanyol! I said, put your gun down! Tangina! Uy, saglit na, huwag ka matatas! Wala naman siguro. Ang Zapote Bridge o tulay ng Zapote ay isa sa mga importanteng landmarks na nagbibigay daan patungong Cavite kung galing ka sa Maynila. Alam ninyo ba na ang daming pinagdaanan ng tulay na to? Literal na dalawang laban ang nangyari doon. Isa noong Pebrero 17, 1897 at isa noong Hunyo 13, 1899. Pinamagatan ng tulay ng Zapote na National Historical Landmark dahil sa kagitingan ng mga sundalo na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon, ang dami pa rin naguguluhan. Ano nga ba ang nangyari sa dalawang laban na yun? Sige, simulan na nga natin ang kwento. Noong Agosto 19, 1896, nagsimula himagsikan dahil sa isang katipunero na pangalan na Teodoro Patiño, isang manggagawa sa Diario de Manila. Dahil sa pag-away nila Polo de la Cruz at Teodoro na tungkol sa sahod, nainis masyado itong si Teodoro. Kaya, naisubong niya tuloy ang kilusan sa kanyang kapatid na si Honoria na isang madre, na sinumbong kay Mariano Gil na isang padre, at sa huli, sinumbong naman sa isang pari ng parokya sa Tondo. Dahil dito, napaagang himagsikan. Ginoo Bonifacio! Nalaman na ang ating sikreto! Naghahanda na mag-armas sa mga Espanyol! Hala, Ano? Paano na yan, Ginoo? Ang ahag pa masyado. Di pa nga tayo handang kalabanin yung mga Espanyol na to. Paano na to samahan natin? Kung kailan naman sumali ako Ano na gagawin natin, Bonifacio? Ano na gagawin natin, Ginoo? Punitin ang sedula! Punitin! Sige, pwede rin naman yan. At doon nagsimula ang Philippine Revolution. Magkatapos malaman na nagsimula ang himagsikan sa Pilipinas, itong mga propagandista at ilustrado natin sa Europa ay nagsiuwian. Kasama rito ay isa sa mga bayaning tumulong ipagtanggol ang katipunan sa tulay ng Zapote. Oy, ikaw! Pumunta nga dito saglit. Ano po yun, mister? Mayroon po bang problema? Oo, may problema ako. Ano tong mga nasa lalagyanan mo, ha? Tong mga libro na to, ha? Yan. Alam niyo po ba ang Mason, Ginoo? Ha? Mason? Di ba yan yung mga rebelding Indio? Ha? Kasama! Hindi yun. Yung mga gumagawa ng bahay po. Ha? Mga trabahador. Kala ko kung ano Opo, mister. Nadala ko lang po yung mga libro ko po galing sa pag-aaral. Bawal po ba yun? Hindi. Pwede yan. Sige na nga, pumasok ka na. Nahihiya na ako sa'yo Ito si Edelberto Evangelista, isa sa mga propagandista na nag-aral sa Europa at isa sa mga intelektual na nagpalaganap at nagturo kung papaano gumawa ng trenches sa Pilipinas. Siya ay nagtrabaho bilang guro, bakero, mangangalakal ng tabako at kontratista ng pampublikong gawain upang makaipon para pumanaw muna sa ibang bansa para makakuha ng mas mataas na edukasyon. Sinasabi na si Jose Rizal ang nagsabi sa kanya na ipatuloy ang mas mataas na pag-aaral na nag-usap sila sa Madrid, Espanya. Kaya doon, kinuha ni Edelberto ang larangan ng Civil Engineering sa Universidad ng Ghent sa Belgium. Kilala siya sa isa sa mga kalmadong nilalang, pero sa totoo, meron siyang pag-iisip na ugaling, bahala na. Napagkakamalan tong si Edelberto Evangelista ng matapang. Merong kwento nga na nagsasabi na habang nasa kagitnaan ng gera at habang may paparating na mortar, ay gumuguhit pa rin siya ng mga plano pagpapagawa ng trenches sa lupa. Ito dapat gagawin natin sa mga trenches sa susunod na barangay Ginoo! Itigil po muna natin pagguguhit. Muntik na po tayo mamatay Sumilaw po muna tayo sa likod, Ginoo. Saglit lang. Tapusin ko lang itong pagguguhit. Ayan. Ito na yung plano natin sa susunod na araw Ginoo! At higit sa lahat, hindi siya isang Bacoreño. Hindi naman siya pinanganak sa Bacore. Pinanganak siya sa Santa Cruz, Manila. Lumipat sa Cavite ang mga katipunero dahil madami masyadong Espanyol sa Maynila. At higit sa lahat, mas maganda at mas may hawak ang Pilipino doon.
Nang pumunta na sila sa Cavite, mayroong dalawang panig na humahawak sa katipunan. Ito ang Magdalo na taga-Kawit at Magdiwang na taga-Noveleta. Dahil nga may dalawang pangkatin na bumubuo sa katipunan, may sari-sari silang gustong ipahayag kung paano mamahala bilang unang pamahalaan ng Pilipinas. Ano sinabi mo, ha? Ano ang sinabi mo? Kayo mga Magdalo dito. Anong ginagawa mo? Magdiwang talaga itong mga... Kadalasan na nag-aaway, Sila pa rin ang namumuno sa tabi ni Bonifacio. Nakita mo ba yung nangyari sa kabilang barangay? Yung nangyari dito sa Las Piñas. Sabi to, meron daw na dito nasaksak. Dapat siguro meron tayong tao muna dito, no? Para hanapin sa kanya. Evangelista! Naparating ka na rin dito sa Cavite. Opo, nadala ko na rin yung pinapagawa niyo sa akin dati. Ayan, gawa na ang ating saligang batas. Alam mo, Evangelista, maaari ka bang maging ulong poncho ng organisasyon na to? Ulong poncho? Presidente kumbaga. Isa ka sa mga matatalino Filipino na kilala namin. Oo nga. Marunong magsalita sa Indio, Ilustrados, at mga Peninsulares. Baka nga pati mga Espanyol maparespeto sa'yo eh. Hindi to maaari. Huh? Hindi talaga maaari. Hindi ako sang-ayon sa mga nakasulat dito. Aguinaldo, baka meron tayo pwede gawin dito. Sige. Lagay ko na lang siya bilang isang tenyente general sa hukbo ko. Sangayon ka ba doon, Andres Magdiwang? Sige, okay na yan. Ang unang ginawa ni Edelberto Evangelista pagkatapos niya maging tenyente general ay gumawa na ng mga kuta at barikada sa Dalahican, Noveleta, Cavite Viejo, Binakayan, Bacoor at sa mga bangko sa timog ng Ilog Zapote. Edelberto! Kito ba gagawin dito? Naguguluhan ako sa mga tagumbilin mo. Kahit ako na nagtatapos sa pag-aaral ng guro nahihirapan dito eh. Oo, tama naman yan, Tomas. Sakto lang yung baba niya sa nilagay ko. Pero, di ko na alam sa'yo kung paano ka pa nahihirapan dyan. Baka ikaw lang talaga yun. Huwag mo nga ako tawanan. Hindi lamang makatipuan na naghahanda. Gobernador General Camilo de Polepea. Tama ang mga intelligensya natin. Nagpapulong ang mga Indio sa Cavite. General, kumpleto na rin ang kagamitan natin. Kumpleto na ang mga sundalo, madami na ang mga kagamitan, at maayos na ang panahon? Sige, mukhang oras na natin kunin ang atin. General Jose de la Chambre. Ginoo, ano po ang magagawa ng iyong general? General La Chambre, ano sa tingin mo ang pwede natin gawin para makuha ang Cavite? Sa tingin ko, Ginoo, kapag umatake tayo dito sa tulay ng Zapote, maaari natin gamitin ang pwersa ng Espanyol para durugin ang mga Indio. Kaso, masyadong halata. Kahit man ang mga Indio ang kalaban natin, dapat tayo mag-ingat. Dapat tayo ay matuto sa laban ng Binakayan at Dalahican. Kaya nais ko po sana gawin ay kumuha ng kalahati ng batalyon para umikot dito papuntang Silang. Tama. Isang panggambala dito sa Ilog Zapote para maloko ang mga Indio. At ang brigada mo na aatake sa Silang. General Galvez? Ano po yun, Punong General? Ibibigay ko sa iyo ang kautosan sa paglaban ng isa Ilog Zapote. Ang kailangan ko lang sa iyo ay hindi masyadong madami ang mawala sa ating puwersa. Opo, Punong General. At pagtapos na lahat, sasama na ako sa laban ng Saimus. Sige, simulan na natin patayin ang apoy ng himagsikan. Pebrero 17, 1897, nagsimula ang laban ng Tulay Zapote. Halos 20,000 ng mga Espanyol ang inilatag ni Governor General Camilo de Polepea at ni General Galvez. Samantala ang kampo ni General Ginaldo, General Evangelista at General Tomas Mascardo, halos 10,000 ang katauhan na nasa trenches, handang salubungin ang pwersa ng Espanya. Mukhang mas madami sila ngayon ah. Sigurado ka ba gagana ang mga trenches mo? Ako pa. Hindi sila makakadaan na madali dyan. Huwag ka ba siya na mag-alala, Tomas? Mananalo tayo dito. Bago man umatake ang mga Espanyol, inutos si General Aguinaldo at General Evangelista na magtago ang ibang mga sundalo sa mga gilid-gilid. Magtanim ng dinamita sa ilalim ng tulay at maglagay ng mga kawayan na matutulis sa ilalim ng ilog. Kailangan muna natin malaman na ang mga kagamitan ng mga Pilipino dati ay masasabi nating mas matanda pa sa lolo nila. Imbis na makumpleto ang mga armas ng sundalo, naghatian pa sila sa iisang baril. Yung tipong saka lang magkakaroon ng baril yung isang Pilipino kapag namatay na yung may hawak ng unang baril. Kaya ang gusto nilang magawa gamit ang stratehiya na yon ay para maloko ang Espanyol na magsikumpulan sa tulay ng Zapote. Pasabugin ito at saka kalabanin sila ng harap-harapan dahil para sa kanila, mas mataas ang pagkakataon na manalo sa pagsaksakan. So ito na, dumaan ang mga Espanyol sa tulay. Ipinasabog ang mga dinamita. Namatay sa pagsabog o namatay pagkatapos mahulog sa mga matutulis na kawayan ang mga Espanyol.
Sinugod ng kapong katipunan ng mga Espanyol na nasa kanila na ang pabor ng laban. Dahil dito, naitulok nila palayo sa ilog hanggang sa nagsitakbuhan na sila. Maduguan at magulo ang laban. Pero, nasa Pilipino ang pagkapanalo. Itulak ang mga Espanyol! Huwag kayong atras! General! Tumatakbo na sila! Tomas, paano ba yan? Nanalo tayo! Edelberto! Nabaril sa ulo si General Edelberto Evangelista. Isa sa masaklap na pangyayari sa laban ng Tulay Zapote. Saglit lang. Masasabing 450 ang namatay, Edelberto, 900 ang nasugatan, at namatay ang isang general sa pwersa ng Pilipino. Samantalang 441 ang namatay, 870 ang sugatan, at 330 ang nabihag sa mga Espanyol. Halos dikit ang mga namatay at nasugatan sa laban na ito. Pero isang tagumpay ng mga Pilipino ang laban ng Tulay Zapote. Kapalit ng pagkamatay ng kanilang inhinyero at Teniente General na si Edelberto Evangelista. Kahit man kakaunti ang kanilang mga armas, kahit man napipilitan silang sumugod gamit ang mga bolo kalaban sa mga nakabaril, gamit ang kanilang kagitingan na ipagtanggol ang Tulay ng Zapote. Mabuhay ang Liga Pilipinas! Mabuhay! Senyor! Inaatake yan silang! Ayun lang. Itinuloy itulak ng mga Pilipino ang mga Espanyol hanggang sa makarating sila sa San Pedro at Muntinlupa. Gusto sana ituloy ni General Aguinaldo na salakayin ng mga laterang Espanyol. Pero, pagkatapos ng 2 araw, may nakita daw mga Espanyol parating sa Imus. At dahil dito, bumalik agad siya para labanan ng mga Espanyol sa laban ng Perez Dasmariñas. Madami pa nangyari pagkatapos ng laban, lalo na sa gilid ni General Lachambre. Natalo at nakuha muli ng mga Espanyol ang Cavite, yung nangyari sa Biak na Bato, at iba pa. Pero musad na muna tayo sa susunod na laban. Laban na bigla nangyari, o masasabi nating Philippine-American War. Noong 1898, nagkaroon ng kasunduan sa kapayapaan ng mga Espanyol at Amerikano sa Paris na tinawag na Treaty of Paris. Bakit? Kasi habang tumatagal pala, yung kapangyarihan ng Espanyol ay nawawala na. I am here. Yes, you are, sir. Those Spanish brats are nothing against our American fleet. Yes, we are, sir. Magandang araw po, Ginoo. Good to meet you too, good sir. Emilio Ganello, sir. President of the Revolutionary Government of the Philippines. Yes. Thank you for the help with the Spanish fleet. Walang anuman po, Ginoo. I would like to say that you are welcome in the Philippines as long as you consider our Declaration of Independence. Yes. Well, anyways, I have come to deliver a message by your President, Sir Washington. Private, hand me the letter. Yes. What is it? Here it is, sir. The United States will occupy and hold the city, bay, and harbor of Manila, pending the conclusion of Treaty of Peace, which shall determine the control, disposition, and government of the Philippines. Wait a minute. And as a convoy of the United States, we, Americans, have the rights on the keys of Manila City. You got that? I declare war. Well, darn. Hindi nagtagal bago mag-away ang kampo nila Emilio Aguinaldo sa Amerikano. Lalo na may iba't iba silang gustong mangyari. Sinubukan rin naman nila Emilio Aguinaldo na makipagtulungan. Pero nung hindi kinalala ng Amerikano ang deklarasyon ng pagsasarili ng Pilipinas, saka na nagsimula ang Filipino-American War noong Pebrero 4, 1899. At noong araw na yon, nagsimula rin ang unang laban na tinatawag na Laban ng Maynila. Na nagsilabanan sa Maynila, nakisama rito mga barangay na sang-ayon sa pagsasarili, lalo na yung mga malalapit sa Maynila. At dahil doon, tumagal ang laban. Yan tuloy, kinailangan ng mga Amerikano na paunti-unti nilang salakayin ng mga barangay hanggang sa umabot papuntang Cavite. Pagsapit ng Hulyo, nakarating sila sa Ilog Zapote. Looks like the rest of the cross-eyed Filipinos are here. Looks like they're making a stand at Cavite, huh? Are there any more crossings that we can take? No, sir. Looks like the Flimsy Bridge is the only way on foot. We can cross through the beach and through the shallow rivers. But a lot of trenches are placed there. Potential insurgents waiting for an ambush might make it hard for our troops to take. Looks like those Filipinos really like those trenches, huh?
We'll be using General Samuel's Overshine's artillery to soften the trenches then. Sir, yes sir. Also, tell George Dewey, we'll be needing his gunboats too. The more the merrier. Yes sir. Alright? Men, ready your crags. Kamusta yung mga parating na sundalo galing Manila? Nandito na po sila lahat. Madami-dami ang natira sa laban ng Maynila. Mabuti. Mukhang aatake ang mga Amerikano dito sa Cavite. Hoy! Sino ang mga general na nandito sa Cavite? Kami po, punong general. Artemio Ricarte po. Mariano Noriel po, Ginoo. Magsakay po, Ginoo. Ikinagagalak ko kayo bilang kabalikat ko ngayon sa laban natin dito sa Cavite. Maari ko bang mahiram ang taglay ng lakas ninyo para sa papanting na laban? Opo, Presidente. Mabuti. Manduhan na natin ang tulay at ilog bago makapunta ang mga Amerikano. Noong Hunyo 13, 1899, nagsimula muli ang laban sa tulay at ilog ng Zapote. Halos 5,000 na sundalo at 6 na kanyon ang dinala ni General Aguinaldo para salubungin ang mga Amerikano sa ilog Zapote. Samantalang, 1,200 na sundalo, 4 na kanyon, at 7 na gunboats ang dinala naman ng mga Amerikano. Nagsimula ang laban ng umaga 6:15 AM pagkatapos barilin ng mga Pilipino ang Amerikano gamit ang 1-pounder Hotchkiss gun na ninakaw nila sa armorya ng Amerikano. Ano lang mga Amerikano? Kala mo makasanay kayo dito Pero yun parilin mo yun tumatakbo balik Magbuhay ang Pilipina! Ay putik! Baba! Masasabi rin natin ito ang unang duel ng artillerya sa pamamagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Dahil nga sa bagong kagamitan na gawa ng mga Amerikano at mga ninakaw ng mga Pilipino. Sa unang araw, lamang ang mga Pilipino sa Amerikano. Tipong kahit wala silang mga kagamitan ay natulak nila palayo ang kalaban gamit lamang ang kadamihan ng mga sundalo. Dahil nga sa mga trenches na nandoon, nahirapan din talaga atakihin ng mga Amerikano ang Zapote. Yung tipong napilitan silang gamitin ng tulay para makarating sa kampo ng Pilipino. Dahil nga sira-sira ang tulay noon, nilagyan na lang muna ng poste ng kawayan ng tulay para magamit muli ito. Dito, ginawa ulit nila Emilio Aguinaldo ang taktika noong nakaraan. Maghintay sa gilid-gilid, maghintay na pumasok ang mga kalaban, at saka salubungin ng puwersa gamit ang mga bolo. Gumana naman muli ang estratehiya nito. 2 opisyal ng mga Amerikano ay nasugatan. Pero, ito lamang ang magiging panalo ng Pilipino sa laban na yon. Nagsidatingan ng mga ibang armas na arterya at katauhan ng mga Amerikano at binomba ng malala ang mga lokasyon ng trenches. Pagtapos ng 3 araw ng paglalaban ng 2 kampo, nauna nagsiubusan sa gagamitan ng mga Pilipino, lalo na sa mga bala. Putek. May bala ka ba dyan? Wala na rin. Sa bagitan ng 4 at 4:40 PM, sa kalagitnaan ng paglusob ng mga Amerikano, laban lang! Natalo ang mga Pilipino. Huwag magpapatalo! Tangina! Uy, saklit lang! Huwag na mataas! Don't move! Put your gun down and surrender! I said, put your gun down! 40 na napatay at 61 ang sugatan sa kampo ng Amerikano. Samantalang sa Pilipino, halos 150 ang namatay at 375 ang nasugatan. Isang mapangwasak na pagkatalo sa kampo ng Pilipino. Kahit man natalo ang mga Pilipino dito, pinamagatan pa rin ng mga Amerikano na the largest and best organized body of men which has met American troops ang laban ng Zapote. At lalo na sinasabi na second largest battle ang laban na naganap doon. Dahil sa pagkatalo na to ay paunti-unting nakapasok ang mga Amerikano sa Cavite. Madami ang namatay sa kilusan ng mga Amerikano. Dahil doon, nagsimula ang masasabi nating digma ang guerrilla ng mga Pilipino. Gumana naman siya noong mga unang araw. Pero nang tumagal, mas dumami ang namamatay. At ang malala dito, parehas sundalo at sibilyan ang pinapatay dahil sa katakutan. Sila Cornelio Felizardo, Miguel Malvar, at Macario Sangkay ang kilalang nagkampanya gamit ang taktika na ito. Pero, nang nabihag na si Emilio Aguinaldo noong Marso 23, 1901, ay pati ang mga lumalaban gamit ang digmaang gerilya ay nagsitigilan na rin.
At dito nagtapos ang ating kwento. Tignan mo yon? Ang dami nangyari sa tulay ng Zapote noon. Dalawang laban na ipinakita ang mga kakayahan ng mga Pilipino sa digmaan. Kahit manlugi sa mga kagamitan at karanasan ay binigyan pa rin ng mga sundalo natin ang kanilang makakaya. Mga sundalong ipinagtanggol ang kalayaan at sinubukang makamit ang kanais-nais ng ating munting bansa. Halina sa aming bayan, Pilipinas ng silangan. Lupang kasuyo ng araw, ang lahat ay kaibigan. Dumalaw kayo sa